Magandang hapon sa inyong lahat. Narito tayo upang mangalap ng impormasyon sa aming profesor na si Ginoong John Benson P. Villarreal ukol sa Austronesianong Linguistica. Hi sir, magandang umaga po. Saan nagsimula ang lengguaheng Austronesianong Linguistica? Ano na dapat nating maintindihan na yung Austronesiano ay grupo o pamilya ng mga wika. Pag sinabi natin pamilya ng mga wika, ito yung mga grupo ng wika na may iisang kakanyahan o characteristics o identity. Ngayon, yung Austronesian ay sinasabing nagsimula sa Taiwan. Okay? Napatunayan ito ng tatlong disiplina. Unang-una sa linguistika, pangalawa sa archaeology, pangatlo ay yung sa pag-examine gamit yung mga DNA ng mga tao sa iba't ibang bayan na sakop ng Austronesian linguistics. Yung Austronesian ay, gaya nga ng sinabi ko, grupo ng mga wika na may pagkakapare-pareho sa konstruksyon, pati dun sa konstruksyon ng mga salita, pati nung konstruksyon ng mga pangungusap. Yun. So sa Taiwan, nanggaling ang mga Austronesian. Paano po ba itong mga Inuit? Ginagamit yung tinatawag na comparative method dun sa pag-uuri ng mga wika. Yung method na comparative ay katulad ng ginagamit sa evolutionary biology, kung saan inuuri mo kung anong species yung hayop. So ganun din ina-apply yung method na yun sa language. So phylogenetic yung classification ng mga wika. At yun ay sa pamamagitan ng comparative method. Ano po yung masasabi niyo sa lengguwahe nito? Unang-una, ito yung pinakamalawak na napakaraming wika o lengguwahe nasa ilalim ng Austronesian. Ibig sabihin, yung mga taong nagsasalita ng Austronesian language ay masyadong magalaw dahil mula sa isang lokasyon, lumipat sila sa iba pang lugar at nagkaroon ng development o malaking pagbabago dun sa mga bawat wika. Yun. Masasabi niyo po bang mas mahirap ang lengguwaheng ito kaysa sa ibang lengguwahe? Hindi naman. Kung sinabi natin mahirap in the sense of language itself, hindi. Dahil unang-una, lahat ng wika ay pantay-pantay. So,
yan ay characteristic ng Austronesian, yan ay characteristic ng Indo-European. So walang mas mataas, walang mas madali, walang mas mahirap. Pero kung ang sinasabi mo ay yung pag-uuri, masabi natin nahihirapan tayo dahil unang-una, napakalawak ng sakop ng Austronesian linguistics o language. Pangalawa ay walang dokumentado kasaysayan yung Austronesian, hindi tulad dun sa Indo-European family. Yung Indo-European family o yung wika sa Europa ay merong detalyadong dokumentasyon, kaya mas madali siya kumpara sa Austronesian. May naririnig na po ba kayong gumamit ng lingwahe? Yung lingwaheng ito, yung mga kabilang sa lingwaheng ito, syempre natural naririnig natin yun dahil kabilang tayo sa gumagamit nun. Syempre napakaraming tao ng Taiwan, yung sa New Zealand, yung Maori, etc. Pero kung sinasabi mong yung pinanggalingang wika o yung tinatawag nating Proto-Austronesian, yung mother language, masasabi kong hindi na nagagamit yun dahil nagbago na ito ng tuluyan. Alam niyo po ba kung anong klaseng lingwahe? Kung sinasabi mong anong klase, bale, Austronesian pa rin naman yung buong pamilya na yun. So, ang hinahanap na lang natin dito yung Proto-Austronesian. Ibig sabihin yung parent language kasi ang mga linguist o yung mga linguista, sabi nga nila, ay naghahanap ng tinatawag natin sinauna o unang wika. So maraming eksperimento yung ginawa para hanapin yung unang wika. Pero yun ay napakahirap na gawain dahil ang naabot lamang ay yung mga pamilyang magkakapareho. Maaari po bang magbigay kayo ng konting kaalaman tungkol? Sige, yung Austronesian dahil ang tinutukoy mo ay wika, parang tinutukoy mo rin yung identity base doon sa paggamit nito. Halimbawa, ang Austronesian ay sa pag-express o pagsasabi ng emosyon, hindi yan katulad ng sa ibang bansa na heart-centered, kung saan may mga words sila, halimbawa, broken heart, yan. Yun yung sasabing, yung emosyon nila ay galing sa puso. Pero ang Austronesian, sila ay mga atay-centered. Paano ko nasabing atay? Dahil pag nireconstruct mo yung wika, halimbawa, yung salitang dalamhati, pighati, okay? Yung word na hati ay ang sinaunang form ng atay. Okay? Yung dalam, parang nalaglag. Yung word na luwalhati, niluwal, nilabas mo yung atay mo. So, nanggagaling yung expression natin, dun, yung center ng expression natin ay hindi puso kundi atay. Yun yung isa sa characteristic. Pangalawa, masasabi nating napakalawak ng naabot ng Austronesian dahil sa, nasabi ko nung una, masyadong magalaw yung mga tao. Nagsimula sa Taiwan, sa north, pababa, naabot niya yung New Zealand, sa kanluran, Madagascar, sa silangan, yung Rapa Nui o yung Easter Island. Ngayon, yung pinaglagapan nun o yung starting point ng pagkalat ng mga tao ay sinasabing nanggaling sa Pilipinas. Okay? Bawa yung salitang kating para sa elemento sa barko o sa bangka. Yan ay nanggaling lamang sa Pilipinas. Okay? At makikita mo rin yung pagkakapare-pareho. Halimbawa, yung banwa na makikita mo sa iba't ibang form sa iba't ibang bansa. Ayon po sa ating kasaysayan, ang ating bansa ay kabilang sa pangkat ng mga bansa kung saan nagmula ang mga wikang ito. Sino po sa tingin niyo yung mga taong gumagamit pa ng gantong wika magpahanggang ngayon? Wala na. Siguro ang nais mo na lamang iparating ay yung ilang form yung na-retain mula sa Austronesian. Ngayon, kung sinasabi mo sino yung gumagamit nun, mahirap nang sabihin. Pero ang nahabol na lang natin dahil masyado nang matanda yung ibang wika, masyado na rin nagbago. Halimbawa, yung I o yung eyes, sa buong Pilipinas, pag tinanong mo ang bawat isang Pilipino na sa iba't ibang wika, ang sagot nila ay mata. Pero sa Austronesian, yan ay maka. No? So yun yung pinanggalingang wika ng mata, maka. Yung ibang wika, nare-retain nila yung maka. Okay? So mahirap din sabihin kasi kailangan mong hanapin pa yung mga salitang hindi nahiram o hindi hiniram, tapos kailangan mong hanapin yung salitang hindi nagbabago. So doon mo lang masasabi kung sino pa talaga yung gumagamit yung ilang mga salita. Paano mo po may uugnay ang Austronesian language sa modernong linguistika
ng ating henerasyon. Sa pag-uuri nun, kailangan gamitin yung comparative method na nasabi ko. No? Yun ay ginagamit sa pagtingin doon sa iba't ibang wika. No? Kung ano yung naunang unang forma ng wika. Okay? So, ganun mo lang naman siya maiuri, pero yung classification niya, Austronesian na yun. Kailangan, ang masasabi mo na lang din yung mga subgroups niya. Halimbawa, yung Malayo-Polynesian, Formosan, West Malayo-Polynesian, etc. So, subgrouping na lang yung kailangan nating habulin dun sa term ng Austronesian languages. Ano po yung pagkakatulad nila ng lengguwahe? Pagkakatulad mula sa Austronesian at yung modernong Austronesian, siguro hindi naman nawawala yung ilang mga tunog. No? Yun na lang yung ilang pagkakaiba. Okay? Pero syempre, mahirap din sabihin dahil nagbago na nga yung mga wika. So nagbago na yung mga tunog. Okay? So kailangan mo ng masusing pag-aaral kung ano yung relasyon talaga na nangyari. Kasi kailangan mo tingnan yung mga pagbabagong internal, pati yung sa panlabas. Okay? Hindi rin nawawala yung tinatawag nating linguistic contact. Kung saan imposible hindi ka matuto mula sa ibang kultura. Yun yung tinatawag nating ng mga ethnologies na cultural diffusion. So, nakakaroon din ng linguistic diffusion. Ano naman po yung pagkakaiba? Pagkakaiba nila, nasabi ko nga yung mga tunog na lamang. Okay, yun. Bago yung tunog at may na-retain. Ay yung A ay ganun pa rin, pero sa ibang mga wika, naiiba na yung mga tunog. Yung halimbawa nga, sabi ko yung maka for eyes, or for eye, sa atin na bago na ng mata. Yung T doon, pinalitan niya yung K. Okay? Halimbawa sa Proto-Philippine, ibig sabihin yung pinanggalingang wika ng Pilipinas, dila yung word. Pero dun sa ibang mga salita, dilak, dichak, tsaka dizak. Dilak, dichak, at halo-halo pa kasi nadadagdag yung mga salita. So, titingnan mo lang yung mga na-retain at yung mga pagbabago, makikita mo rin dun sa mga salita. Ibig sabihin, nasa salita mismo hindi nahiram o original na Austronesian, dun mo ma-check. Salamat po sa unting kaalaman. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo upang alamin o mangalap ng impormasyon sa aming profesor na si John. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito tayo upang humingi ng... Teka lang, nakabahan ako.